Ito yung mga bahay dito sa Sitio Spratly sa Atlago. Tingnan mo yung mga pundasyon nila, oh. Ang tataas. Oh. Okay lang yun. Oh, ito. Tatawid sila tatay do kasaka yung mga anak niya. Oh. Doon lang kaya sakay sa bangkatay niya. Ayun, sakay na kayo sa bangka. Dito. Picture. Ah. Kaya nas pinadala sa munisipyo. Yan. Ito. Yan ay mag-aama. Bakit kaya tinawag na Spratly itong sitio na to dito sa Atlag? Mamaya hingi tayo ng konting impormasyon dito sa mga nakatira dito, lalo na dito kay Tatay Chris Benaventura para malaman natin ang istorya ng Spratly dito sa Barangay Atlag. Samahan niyo po kami ni Tatay at magandang umaga po. Okay. Aahon tayo dito sa sitio Spratly at mamaya susubukan natin tumawid sa pamagitan ng bangka na nakakawit dun sa lubid. Naroon tayo sa barangay na Atlag at pupunta tayo sa sitio ng Spratly. Oh, gamit lang itong dalawang magkaagapay na maliit na bangka. Ito yung ginagamit ng mga residente ng sitio Spratly para makatawid dun sa kanilang baryo para tumawid rin dito. Ito yung ginagamit nilang transportasyon para makatawid. At sana pagdating ng panahon magkaroon po sila ng tulay dito para safe naman sila sa pagtawid. Pabalik-balik dito sa Atlag papunta doon sa kanilang sitio. Sasakay na tayo dito sa maliit na bangka. Kasama natin si Pangulong Chris Benaventura. O tara. Ito na tayo. Ayan. Oh. Ganito ang sitwasyon nila araw-araw. Walang araw na hindi sila sumasakay dito sa maliit na bangka na to para tumawid doon sa kanilang maliit na baryo papunta rito. Itong sitio ng Spratly nito ay sakop ng Barangay Atlag at ito po ay nasa Atlag sa bayan ng Malolo. Ito. Doon tayo pupunta sa Ibayo. Malayo rin. May ilang metro din tumula doon. Pagbata lang ito matawid dito, bakit Ay, hindi nakabitaw kayo na ano dun. Ah, Pagbata lang ito matawid. ang mahirap dito ay sa susunod na pasukan o sa tuwing sasapit ang pasukan ng mga estudyante, ito rin pong bangka na ito na dalawang maliit na to, ito yung ginagamit ng mga estudyante para makatawid doon sa barangay ng Atlag. At hahawak lang sila dito sa lubid para makalapit dito at pati doon sa kabila. Oh. Ito po ang medyo delikado pagka yung mga bata lang ang sasakay dito. Dapat may kasama silang medyo may edad-edad lang para bago tumawid sa Ibayo. Ito yung dinadanas na araw-araw sa sitio ng Spratly. Ang hiling lang po ng mga naninirahan dito sa sitio Spratly, sana magkaroon daw po sila ng kahit na kawayang tulay lang dito sa kanila. At ang pagdating nga po ng tagulan, pagpasok ng mga estudyante, hindi na po sila sasakay dito sa maliit na bangka na to para la tumawid dun sa Ibayo na yun. Para maging safe naman po yung mga bata papasok sa kanilang eskwelahan sa susunod na mga buwan. Ng panahon ay matupad po yung wish nila na magkaroon dito ng tulay kahit papano, kahit kawayan lang at ng kuryente. Ganito sila dito sa sitio Spratly araw-araw. Ito ginagamit nilang pantawid. Papunta dun sa baryo ng Atlag, papunta ng bayan ng Malolo. Hindi nyo akalain na meron pa palang gantong sitio dito sa sitio ng Atlag, dito sa Spratly. Pasanayan din po siguro sumakay dito sa gantong bangka. Hindi kasi na yung mahuli. Pagka hindi ka sanay dito, yung mabuhay ka, sigurado malul. Hindi naman po ito tataob o tatagilid, mahuhulog ka lang po sigurado pagka hindi ka marunong sumakay.
Ito tayo doon sa hindi natuloy ng project na dike dito sa may barangay ng Atlag. At sana po ito po ay matutuloy sa mga darating na taon. Sana naman po madama yung ibayo na yun sa Spratly na yun, no? Na malagyan din sila ng dike para maging protection naman po doon sa kanilang mga kabahayan doon. Napakalaking bagay po kung magkakaroon sila ng dike katulad ng nasa ibayo na yun. Dahil marami din pong naninirahan doon na 78 families o meron po silang residente doon na umaabot ng 300. Mga 300 sa kanila. 300 nakatao. Sana kung sakaling magkakaroon ng panibagong pondo sa susunod na mga taon, madama yung kanilang sitio dito sa Sitio Spratly dito sa Atlag. Sabi ni Pangulong Chris, mga 1,000 wayway ng kawayan ang kakailanganin lang po para lang po makagawa sila ng temporary bridge papunta dun sa kanila. Napakalaking bagay na po yun. Medyo kukunti lang po yung kawayan na yun, na kung 1,000 wayway na kawayan lang po ang gagamitin mula dito papunta ron. Napakalaking bagay po na yun. At sana naman po magkaroon nga po sila sa pagdating ng panahon kahit na temporary bridge o yari lang po sa kawayan yung magiging tulay nila dito para maging safe yung kanilang mga residente doon sa ibayo. Naunahan nga doon. Welcome po dito sa Sitio Spratly sa Barangay Atlag dito sa Malolos. Aahon tayo at pakikita natin yung munting papayanan dito sa sitio ng Spratly. At kung bakit ito tinawag na Spratly, alamin po natin. Dahil po kami ay nakatira sa Barangay Masili, kung dadaan ka po dito sa Ilog ng Atlag, ito yung bahay na ito, una-unahang nakatira dito sa sitio ng Spratly. At tatanungin natin kung ano yung pangalan nila nakatira dito. Tara po. Good morning. Pangalan niyo tayo. Narito na tayo sa isla ng Spratly o sitio ng Spratly ng Atlag. Kasama natin yung pinakamatandang nakatira dito, si Nanay Esther Fernando. Ito yung kanyang mga anak at ito yung kanyang apo. Ito yung kanyang apo na to, ito si ate. Ronaldin po. Anak ko ba ta? Apo po. Apo. Ulit nga tayo. Ayan, again. Kasama natin yung anak ni Nanay Esther. Ito yan. At ito yung kanyang apo. Almost 27 years na sila dito sa sitio ng Spratly at mamaya sasamahan tayo at paliliwanag kung paano sila napunta rito at paano tinawag na Spratly to. Yan. Ba't ba tinawag na Spratly, Nanay? Kasi ito ay pinag-aagawa ng Talabahan, Atlag at saka Calero. Calero. Oo. Ngayon, ang nanaig dito ay Atlag. Kaya kami ay naging Wawang Atlag. Yun pala. Itong baryo namin. Ayun. Dati po dito sila tumutuloy sa ibayo dito. Sa Talabahan. Sa Talabahan po na yan, sa Bagna. Ngayon dito na sila sa Atlag dito. Mamaya susubukan natin sumakay dun sa kanilang balsa na tinatawiran na dito. Oo. Medyo yung tinatawiran nila dito dati, medyo delikado pa lalo pagka high tide. Medyo minsan parang sumasabit pa yung mga bangka dun sa tali. Pero ngayon may parang okay na. At sana naman pagdating ng panahon magkaroon sila ng tulay dito para madali silang makapunta dun sa baryo ng Atlag o sa Bagna. At sana naman pagdating ng panahon magkaroon din po sila ng kuryente rito sa kanilang city. Noong mga 1990s po pala o year 90s, aanim po pala ang pamilya pa dito o lilima. Sila nga po yung mga naunang tumira dito sa sitio ng Spratly pero ngayon po ay meron na silang 70 plus household dito o 75 na pamilya at aabot na rin po siguro ng mga 300 ang nakatira dito. Meron gano'n siguro gano'n. Meron na po. Yung mga lumipat na dito. Yung mga galing ng babangad, hindi pa. Kaya dumami yung populasyon natin. Yung iba pong mga nakatira dito sa sitio Spratly ay mga na-relocate mula dun sa Taliptip. Yung iba pong mga nakatira doon sa may malapit sa airport, dito po sila na-relocate. At mamaya pupunta rin po natin yung mga nakatira dati doon sa may Bunutan, Kapol na na-relocate dito sa kanilang isla dito sa Spratly. Sasamahan tayo ni Pangulong Chris na. Chris dito sa kanilang sitio Spratly dito sa Atlag. Magkakape na muna tayo, mamaya na. Parang lalamig. Sige. Ito rin yung kauna-unahan tindahan dito sa Spratly nung halos ng 30 years na. Itong nakatayo itong bahay na to dito sa Spratly. Ito yung pinakamatandang tindahan sa kanila dito.
Yan, pagka panahon po ng high tide o ng tagulan, yung mga lumalaki na ang tubig pagka ganitong buwan, no, magsisimula na to halos ngayong month of May hanggang November, umaabot po dito ang tubig niya, no? Ayan, hanggang dito. Kaya yung hanggang doon sa loob ng bahay ni nanay, halos hanggang hita. At nung nga pong bumaha nung last July at November nung last year, halos hanggang bayawang sa kanilang bahay. Bahay ni tatay, yung pangatay. Ito yung anak ni Nanay Esther, anak Hayat. Ayun pa. Kadyobe na po yung flooring po, nagkaspahukan kasi nga po. Nung malaki nilalaki ng tubig talaga di sa amin. O, tingnan pala yung bahay nila tatay dito. Dahil nga po bumabaha dito nung pag nag-high tide o bumabagyo, naglagay na sila dito o nagtaas na ng pinakalakaran ni nanay dito. Dahil nga po, pag nag-high tide lang dito ng mga 4.9 hanggang 5.2, inaabot na pala itong loob na to. Kaya medyo mahirap pala yung palagayan nito. O, tingnan mo ito. Nagtaasan na rin sila ng mga gamit dito ng para safe na. Pagka nag-high tide, no, kung sakaling bumaha, sinisecure na nila yung mga gamit nila dito. Pati yung mga, eto, doon may rep nila. Mataas na to. Yung rep nila, eto pa. Oh. Nakapatong na rin sa mataas yung rep nila. Oh. Di ba nahihirapan naman dito pag-high tide? Hindi naman po. Oh. Okay naman pala sa Okay dito naman po. pag-high tide. Dito po okay po. Medyo mataas po. Mataas pala to. Hindi, pagka bumabaha hanggang bayawang dito. Opo, dito po sa labas. Oh. Sa labas pala pagka nag-high tide, lalo nga nung nakaraang taon, umaabot hanggang bayawang ang tubig. Hindi natin natapatan ngayon na high tide, kaya medyo tuyo pa yung daan nila. Salamat ha. Oh, medyo basa ang kanilang lugar dito dahil medyo mababa yung lugar nila dito dahil nga mas malapit sila sa ilog. Ito yung sitwasyon ng kanilang bahay dito. Tingnan mo yung mga bahay, may mga silong, mga nakataas yung kanilang bahay dahil nga po konting taas lang ng tubig, konting high tide lang, inaabot na yung loob nila ng bahay. Ito. Pati daan, laki Pati madaanan. Ito na. Naku. Oh, tingnan mo din ito. Oh. Mataas na rin. Inaabot pa kaya ito. Halos magkakamukha naman po yung mga coastal barangay. Ganto rin kami nung araw. Ganto rin yung baro namin ng araw doon sa barangay Masili dahil pilapi lang. O tulad dito, may bakanting lote pa rito. At puro pa... Dati para ng basketballan to eh. Ah, ito. Half court. Oh, dati pala itong bakanting lote na to, sabi ni Pangulong Chris, half court lang pero ngayon puro ng palapat. Hindi na matayuan dahil lusak na. Maraming kaya kailanganin lupang panambak dito para matayo ng bahay ito. Yung daan dito, medyo sira na yung daan nila kahit maliit lang. Oh. Ayun yung bata. Oh. Hello! O, tingnan mo yung bata. Oh. Dito lang sa maliit na karsada dumadaan. Oh. Umiiwas siya para hindi dahan-dahan lang. Hello, maggalaw ka nga baby. Kamadulas ka, dahan-dahan. Yung mga bahay pala dito, tingnan mo. Medyo yung iba may nasisira na rin kasi dahil nga inaabot parati ito ng tubig. Oh. Ito. Yung iba talaga matataas na, naka-design na. At tinambakan na talaga ng mataas para hindi abutin ng high tide kung sakali. Ito pa oh. Dati pa may mga nakatira dyan, nag-alisan niya, gawa ng binabaha. Ay, talaga. Halos ang mga trabaho rin ng mga nakatira dito ay mga mangingisda. Yun ang pangunahing kinabubuhay nila. O, wala bang nagtatambak dito? Eto. Doon po. Parang wala tayo sa bayan ng Malolos. Oh. Meron pa palang mga gantong sitio sa barangay ng Malolos na tinatawag nilang Spratly. Yung iba kasing mga nakatira dito ay mga na-relocate mula doon sa ginagawang New Manila International Airport. Yung mga dating nakatira sa may sitio ng Kapol at Bunutan, dito sila mga na-relocate. O, meron din silang maliit na simbahan dito. Binabaha din siya. O, binabaha rin. Ayan, puro lusak din yung loob. Yan, si Ronaldin na namamahala dyan. Kaya naman lang meron silang munting dalanginan dito sa kanilang sitio na to. At ito pa yung mga bahay nila dito. Mamaya lang ito mga 12 PM o mga alauna ng tanghali, siguradong may tubig na rito.
Mga rin mga daan yan, bakbak yan, maraming mga nadadapa. Eto na may dinadaanan namin, no. May pathway la dito na maliit para makadaan, para hindi May maputikan. tubig, hindi mo na. Tingnan mo yung daan namin dito. Sana balang araw tumaas tong karsada na to at magkaroon medyo malapad-lapad na karsada. Dahil sa panahon ng tagulan o panahon ng nag-high tide, yung mga estudyante rito, siguradong mababasa bago pumasok. Hanggang doon tayo muna. Panindan niyo. Sopas, pancake. Meron pa rin mga taga-babangad. Yan Ah, ang dito. nagipatan ng mga bunutan. Baba nga dyan, naroon tayo sa isang bahay. Itong isang bahay na to, ito dating nakatira doon sa may Habulan o sa Sitio Kapol sa Barangay Taliptip. Dito sila na-relocate sa Sitio Spratly. Mag-good morning muna tayo kay nanay. Morning nanay. Dito pala kayo natira. Ayan o. Okay naman po kayo dito. Okay na. Ito pala. Maganda pa yung bahay nyo dito. Sige ah. Mamaya, sige, tato. Binablogger mo natin yung ating banat. Kilala mo. Ito yung kasama natin dati doon sa Babangad na galing pa sa Barangay Taliptip, Bulacan sa sitio ng Habulan at Bunutan at Kapol. Dito sila na-relocate. Ayan. Ayun dito, ang taas nila. Sige po kayo. Ito taas ng bahay nila. Oh. Ano trabaho nga nyo ate rito? Ano po? Yan po sa Larupin. Hindi nyo ba namin miss ang pag-asin? Nalulungkot si ate. Oh. Nakimiss si pag-asin na. Yan, shoutout muna pa tayo kay Ma'am Priscilla Torres. Sila yung dating nakatira doon sa may Habulan, Taliptip. Ayan, namimiss daw po nila yung pag-asin. Sa lahat ng mga dating nakatira dyan sa Kapol, Bunatan, Habulan, Kamansi, Kapis at Dapdap. Yan, kung saan po kayo naroon ay pagpalain po sana kayo ni Lord at God bless you po sa inyo. Ito pa yung mga na-relocate mula doon sa Taliptip. Oh, ayan, oh, kilala ko na. Ito. Ano mo yung mga bangos ko Mabili dyan. Mamaya i-upload natin ito. Loob lang ng bahay na yan para may matulugan. Dati daw po pala maraming nakatira dito sa kanila. Yung iba nag-aalisa na nga po dahil hindi sila nagiging komportable dahil ting babaha. Miski walang bagyo, kahit na walang bagyo o huma-high tide lang, inaabot yung lugar na to. Pero wala naman po talagang choice sila dahil wala naman po silang malilipatan. Kaya nagtitiis po sila dito sa kahit binabaha ay dito sila tumitira. Eto po. Wala na nakatira, nag-aalis na yung mga. Pati ito wala na rin nakatira. Oo, yan, dalawa na yan. O doon pala wala na rin nakatira. O baka naman sakali nagkaroon sila ng trabaho sa ibang lugar, doon na sila tumira. Hirapan. Good morning po. Hello po. Ayan. Titira ka ba kung sakali sa gantong kasimpleng bahay? Oh? Ito po ang realidad ng buhay pagka talaga walang-wala ka, magtitiis tayo sa gantong klaseng tirahan. Dati ganito rin ang bahay namin nung araw. Kung saan-saan lang din kami minsan tumitira dahil nga malapit lang sa isla. Dati ganyan din po. Eto pa. Ito na. Parang sa Atlag din to nakatira. Yan, si Canardo. Dati yung taga-Bagna, natunta lahat kami rin eh. Ayun, good morning tatay. Good morning. Kumusta ba kayo dito? Okay na. Awa na Diyos yun, nakakaraos din kahit na alam gano'n, mayroon talaga buhay, di ba? Ah. Ay, nakakaraos, basta huwag tayong Upit inanglis yung binang, babangad. Yan, Oh. nilipatan. Dito. Ito, medyo maganda-ganda itong bahay na to at mataas na rin. Tiga babangad yung may-ari nito dahil sa Bulacan. No? Mataas na rin. Ito na yung dulo ng kanilang munting bari dito. Kung siguro malalagyan ng diki ito mula hanggang doon. At kung sakaling matatambakan to, baka sakaling gumanda itong kanilang lugar na to. At sana naman po pagdating ng panahon, ganun nga po ang mangyari. Kasi ang kailangan lang po talaga dito sa kanilang baro dito, dahil ito pong baro na to wala pa rin kuryente. Yun ang isa pa rin po na mahirap dahil wala silang kuryente. Pero meron naman po silang pinagkukuhaan ng malinis na tubig dito. Pero ang kailangan lang po talaga siguro dito yung magkaroon sila ng harang o dikit tsaka yung matambakan itong lugar na to para maging kahit pa paano maging komportable sila rito. No. Si Tatay Chris pala dito ay 19 years na rito tumitira. Medyo mahirap pa rito. Sanayan lang. Nabaldog yun yung asawa ni Cabo John. Malas din. Sayang.
Pero sana yan lang din sa gantong pagtira. Kasi nga nung araw halos pare-pares naman tayo ng tinira para puro ganito. Pero pagka dumating naman siguro yung tamang panahon ay mabibigyan to ng kahit paano. Pagka pala bumabaha dito sa dinadaanan namin ni Tatay Chris na to, nakita niya. Hanggang tuhod. Minsan umaabot pa siguro hanggang bayawang dito. Hanggang balakang. Mahirap palang tumira dito. Pero patyagaan na lang nga po talagang tumira dito sa sitio ng Spratly na to dito sa Atlag. At sana naman pag dating ng araw ay maayos tong kanilang daan. Si Tatay Rico din pala ang kauna-unahang nakatara dito. Halos mga 10 bahay pa lang palang nakatayo dito. Narito na sila. Halos umaabot na rin ng mga 20 years kang nakatara dito. Kumusta naman kayo dito? Okay naman, nakakaras lang kahit paano. Alam, nanganap po, dagat pa rin. Dagat pa rin. At ang mahirap lang nga dito, yung panahon ng high tide Oo. at ng tagulan. Nalin. Mamaya itong mga nilalakaran natin na to natuyo pang mga patoy o munting karsada na to, mamayang mga alauna hanggang mga 2 o'clock PM ng hapon, lubog na po ito at mga hanggang 20 o aabot pa hanggang tuhod itong nilalakaran natin. Yung mga ilaw pala dito dati, mga dinonate ng mga estudyante ng mga BSU, pero medyo sira na. At ngayon ay sana yung may mga mabuting puso dyan. Yung mga bago ngayon ng mga street light na solar. Yung mga solar, baka sakali na may mabuti po dyan. Medyo ito lang po yung ginagamit nila dito na ilaw sa tuwing gabi. Dahil wala po silang kuryente dito at hindi pa po ito inaabot ng supply ng kuryente mula sa Meralco. Ito. Doon sa mga estudyante dyan ng BSU, maraming po salamat sa pagmamalasakit nyo dito sa sitio ng Spratly na kahit paano yung mga dati yung idonate ng mga solar light o dito sa sitio ng Spratly ay nakatulong po sa kanila. At sana medyo marai-rai pa rin po mga solar panels, solar light may mag-donate dito. Ito yung mga pundasyon ng bahay nila. Halos hanggang bayawang. Wala dun sa ibaba ang taas ng bahay nila. At kung mag-high tide, medyo hindi na ganong aabutin na to. Abutin lang po siguro to kung sakaling magkakaroon ng medyo malalakas na bagyo at sasabayan ng high tide. Baka sakali. Pero mataas na. Ito yung mga bahay dito sa sitio Spratly sa Atlag. Tingnan mo yung mga pundasyon nila. Ang tataas. Pero nung nakaraang bumagyo dito nung July at November, hindi naman daw po inabot yung biganan. Pero itong mga kabahayan dito sigurado pagka mga hanggang todo, hanggang hita sa loob ng bahay nila, siguro ganun kalalim nung nakaraang baha nung July at November. Shoutout po. Shout out Nini na tiga Cavite at Jeng Jeng na tiga Sumata. Napapanood ka na rin. Panuorin niyo po kami kasama si Nanay Esther Pernat. Shoutout muna po kay Tatay Enrico Estrella. Ikakalaro ka ba tayo? Sige, dito lang. God bless po Tatay. Shoutout muna po kay paring Reden Benaventura. Ayan, kumusta ba? Okay lang naman. Ayan, panoorin niyo po yung munting vlog natin dito sa sitio Spratly. Medyo may... Shoutout din po sa ating kababayan dyan from Bahrain. Kay Tatay Raul Santiago. Ayan. At kay Tatay Roberto Mercado, maraming po salamat sa patuloy niyong suporta. At shoutout din po kay Billy Balinton. Ayan. Salamat po muli kay Pangulong Chris Benaventura. Maraming salamat.